Magandang araw sa inyong lahat. Tuloy natin ang ating pag-aaral sa ating Discovery Bible Study, ang ating DBS. Ang ating title ay, dun sa lesson natin ay I am accepted in Christ. Yan yung ating lesson. Sa John chapter 1 verse 12. Sabi doon, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yung dun sa ating pinag-aaralan, yung paglalarawan o reflection, pwede rin na ilagay mo dyan ay yung summary. Kung naranasan mo na ang hindi tanggap sa isang samahan dahil hindi ka kabilang sa kanila, ang madali nating ginagawa ay inaalam natin kung paano maging bahagi ng samahang iyon. Higit sa lahat, kung alam lang ng isang tao ang maging bahagi ng kaharian ng Diyos, tiyak na ito ay kanyang gagawin. Subalit, pananampalataya lang at pagtanggap sa Panginoong Hesus na hari ng kaharian ng Diyos ang kailangan upang maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Maraming hindi pa nauunawaan ang paraan ng pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang karapatan na mamuhay kabilang sa kaharian ng Diyos. Pag tiningnan natin ang John chapter 1 verse 12, ito ay pumapatungkol sa pagiging isang anak ng Diyos at pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. Tingnan natin ang tinutukoy patungkol sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng matatag na relasyon sa tao sa pamamagitan ng karapatan na maging anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya makikita natin na ang Diyos ay lumalabas na siya yung ama ng lahat. Dahil nga siya ang lumikha ng lahat ng bagay at sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Pero iba yung tinatawag na may karapatan ka sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Meron bang mga tao na hindi bahagi ng kaharian ng Diyos? Pag-isipan natin. Kung ang tao ay hindi naniniwala sa Diyos, bagamat siya'y bahagi ng kaharian ng Diyos, hindi niya mararanasan ang kaharian ng Diyos dahil ayaw niyang maniwala sa Diyos. At sa panahon ng paghukom, hindi naman isasama siya ng Diyos sa kanyang kaharian dahil ayaw niyang maniwala sa Diyos. At ang tinitingnan nga dito sa ating pag-aaral, ang lahat ng tumanggap doon sa chapter 1, verse 12, lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yung mga taong tumanggap at sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, sila yung may karapatan na maging anak ng Diyos. O sa madaling sabi, sila ang may karapatan na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Bakit naman bibigyan ng karapatan ang mga ayaw maniwala sa Panginoong Hesus? Dahil sa kaharian ng Diyos, si Hesus ang hari doon sa kaharian na yun. Bilang hari, aalisin niya mga tao na hindi naniniwala sa kanyang pamamahala. Patungkol naman sa tao, ang tao ay napalapit sa Diyos dahil sa pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus. Tingnan natin ang ating mga sarili.
Ako ay anak ng Diyos sa biyaya ni Hesus Kristo o sa biyaya ni Jesus Christ. Ako ay may karapatan sa kaharian ng Diyos dahil sa pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sa application natin, paano natin to maunawaan? Sa application, sabi nito, pag-aaralan kong mamuhay sa mundong ito na nakikita ang patotoo ko na bahagi ng kaharian ng Diyos. Naunawaan natin ang kaharian ng Diyos dahil may mga tao na namumuhay na bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang tawag doon ay ang testimony. May mga tao na namumuhay sila na bahagi ng kaharian ng Diyos at nakikita natin ang testimony sa kanila. Kaya nung nasabi natin na totoo nga na ang Diyos ay naghahari siya dahil may mga taong nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. Kaya doon sa application, pag-aaralan ko na mamumuhay sa mundong ito na makikita ang patotoo ko na bahagi ng kaharian ng Diyos. Sa pangkalahatang application, tayo'y sama-samang mag-aral ng kaharian ng Diyos upang malaman natin ang ating mga karapatan. Halimbawa, ng dapat pag-aralan, ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Sa ating DBS na ito, maaaring meron kayong mga iba pang mga kasagutan. Yan ay pag-usap-usapan nyo. Maaaring higit pa na mapalawak nyo at ma-discover nyo ang iba pang mga nasa loob ng mga talatang ito ng John 1:12. Kaya ang ating pag-aaral ay tinawag natin itong DBS, Discovery Bible Study, dahil maaaring may marami pa kayong madiscover sa talatang ito, nasa John 1:12. Sa ngayon, hanggang dyan muna ang ating pag-aaral sa pinamagatan natin na I am accepted in Christ. Magandang araw sa inyong lahat.